Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw ug maayong adlaw, dakbayan sa Davao. Live na usab kita adlong Biyernes, Enero 23 tuig 2026. Live kita via Facebook page sa Madayaw Davao. Laing balita ug impormasyon na usab ang among ihatod kaninyo karong buntaga busa para sa Ronda Balita. Kapinlibo ka mga personahe na numpa EC Public Safety and Security Auxiliary kun PSSA ilawom sa Public Safety and Security Office. Ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Nanumpa ang 1,262 ka mga personahe isip Public Safety and Security Auxiliary o PSSA ilawom sa Public Safety and Security Office sa lokal nga panggamhanan. Nanguna sa kalihukan si PSSO Head Police Colonel Angel Sumagaysay uban ni Deputy Chief of Staff Attorney Jonna Margaret Presto kauban ng mga representante gikan sa 20 ka police station sa Davao City. Nagpadalsab sa iyang mensahe sa Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte din kini gipaabot ni Attorney Presto. Sa mensahe ni ini iyang punting, dili lang ang kamahinungdanon sa ilang responsibilidad, kundi ang paghatag usab kanila og kahanas ug giya nga nagpaligon sa ilang responsibilidad ug disiplina, samtang nagpalambo sa maayong pamaagi sa public safety sa dakbayan. This orientation not only discusses the duties and responsibilities of PSSA, but also further equips them with essential skills and operational guidelines that reinforce their sense of responsibility and discipline, while also promoting best practices in the city government's public safety initiative.
Ang mga PSSA nga kaniadtong Police Auxiliary opisyal nang nailawom sa pagdumala sa PSSO aron mas mapalig-on ang koordinasyon ug pagserbisyo sa katawhan. Niagi ang mga PSSA og upat ka adlaw nga oryentasyon nga nakatutok sa ilang mga katungdanan, mga ordinansa sa syudad, gender sensitivity ug uban pang mga aspeto sa public safety ug security isip kabahin sa pagpalig-on sa disiplina ug kalidad sa serbisyo. The implementing office starting today, no? This month ay ang Public Safety and Security Office na. Tactically, they will be deployed sa mga police stations. Pinaagi sa ilang buluhaton, gila umang makatabang ang mga PSSA sa pagmentenar sa kalinaw o kahusay sa komunidad. Lakip na ang pagbantay, paggiya sa katawhan ug pakigtambayayong sa kapulisan ug lokal nga panggamhanan. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Bible reading and distribution subling gipahigayon sa syudad kinisubay sa pagsaulog sa bulan sa Enero isip National Bible Month. Aniya ang report ni Simon Abarsolo. Naghiusa karon ang nagkalain-laing sektor sa syudad sa pagselebrar sa National Bible Month celebration sa bulan sa Enero. Kinisubay sa Presidential Proclamation 124 ug Republic Act 11163 nga nag-ila ni ini isip National Bible Month. Sumala ni Pastor Ruelan Bandoy ang National Bible Month Celebration Coordinator sa syudad. Daghang aktibidad ang ginapahigayon karon sa syudad aron mapalapad pa ang partisipasyon sa komunidad, ilabi na sa mga eskwelahan, barangay ug mga opisina sa panggamhanan. Iya kining gipadayag atol sa formal nga pagiginabi sa Sangguniang Panglungsod regular session. And so these are our activities really encouraging the Davaoenos. Read the Word of God, seek the Lord. Our theme this year is God's Word brings life to our hearts and to our homes. What a fitting theme. Dahil po, alam mo, there's so much hopelessness and, desperation on the ground. We are sounding loud and clear, National Bible Month. There's life in God, forgiveness, hope, and peace from God and in the Word of God. Gisuportahan usab kini sa Department of Interior and Local Government kung DILG Davao ug Department of Education DepEd 11 nga nagpagawas sab og memorandum nga nag-awhag sa aktibong pag-appeal sa mga government offices, eskwelahan ug barangay sa pag-organisa sa Bible reading sessions ug paghatag og Biblia sa komunidad. Lakip sa aktibong ni partisipar ang mga eskwelahan sa DepEd Davao City Division, mga kapulisan ug mga empleyado sa lokal nga panggamhanan. Usa sa mga ginapahigayon karon nga kalihukan mao ang Bible reading ug Bible distribution sa mga pampublikong lugar sa Maza Rizal Park ug mga nagkalain-laing eskwelahan sa Dakbayan. We are proud Davao City has a Bible Month ordinance. We have a moral recovery program ordinance. And so we are very pleased. And so these are really ways matabangan gyud ang mga Davaoenos. Matud pa ni Pastor Bandoy, ang selebrasyon na dili lamang relihiyosong kalihukan kundi usa ka paagi aron mapaligon pa ang pagtuo, paghiusa ug pagtinabangay sa komunidad. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Good news alang sa tanang job seeker sa syudad, ang lokal nga panggamhanan sa Davao pinaagi sa Peso Davao magpahigayon og nagkalain-laing mga job fair sa Toril, Kalinan, Buhangin ug uban pa. Ang dugang nga detalye atong sayron sa report ni Lawrence Igloria. Giawhag sa Public Employment Service Office kan Peso Davao ang tanang job seeker sa syudad nga moapil ug moapply sa umaabot nga job fair nga ipahigayon sa nagkalain-laing lugar sa Dakbayan. Mukabat sa kapin 30 ka mga local company ingon man ang overseas company ang maghatag og ubay-ubay ka bakanteng trabaho para sa tanang Davaoenyo. So katong atong mga job seekers na gusto mo join ani na job fair, wala namin nagapa-online og application registration. Diretso na sila sa venue. Magsayo lang sila. Then of course business attire, no? Then magdala lang sila sets of documents para dili na sila magpa-Xerox. No, at least mga 3 sets. Kay maskin daghan di ilang mga gusto ma-applyan. So chance na dito ang mga company. Dili na sila mag-adto sa mga offices sa ato ang mga
partner companies. Alang sa mga taga-Turil ug mga duol nga lugar, ana ay job fair nga hatod ni Councilor Enzo Villaferte ang ipahigayon sa Crossing Bayabas Covered Court Turil karong Enero 30. Samtang karong Pebrero 6 sa Mental Gym, anaasab sa Kalinan Gym karong Pebrero 13, sa SM Ecolan karong Pebrero 25 ug Marso 11 ug sa katapusang semana sa City Gate nga hatod sa opisina ni Councilor Mahipos. Katong dili na gusto mga adto sa office, pwede na sila mag-visit sa ato ang page Peso Trabaho Dabawenyo, no? Naatay page sa Facebook. Ang nindot ani is kung piki sila sa computer, naatay mga link gibutang dito kada job vacancies na among gi-post na link. Halimbawa, gusto niya mag-apply as call center agent. So magpili lang siya kung unsang BPO industry ihang applyan. I-click lang niya ang link sa isa sa atong partner. Then dito ma-register na siya, then tawagan na siya dito sa atong partner. So online registration and application, then mag-interview po sila even without job fair. Gilauman sa lokal nga panggamahanan sa Davao nga magkatabang ang maong mga job fair nga mapadali ang pag-apply sa mga aplikante ngadto sa mga employer, ilabi na sa mga nangita og trabaho dinhi sa syudad o gawas sa nasud. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Dabawenyos at tangi sa pagbalik sa Madayaw, Davao. 30th National Autism Consciousness Week giobserba sa Dakbayan. National Bible Month subling gisaulog sa syudad. Davao City mas gipakusgan ng tabang program alang sa kabataan o ginikanan. Livelihood program alang sa mga kabataan sa Bahay Pag-asa unsa kini atong tan-awon sa serbisyo Dabawenyo. Ug ato baka ubad unya ang engkargado sa Barangay Serbisyo Caravan aron kumustahon ang ilang pagpangandam alang sa paghatag og serbisyo sa nagkalain-laing mga barangay sa syudad. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw, Davao! Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security. Volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan
pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Madayaw! Madayaw Davao! th National Autism Consciousness Week giobserba sa Dakbayan kauban ng Autism Society of the Philippines Davao Chapter. Dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Isip kabahin sa pag-obserba sa 30th National Autism Consciousness Week, nanawagan ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO kauban ng Autism Society of the Philippines Davao City Chapter sa mga Dabawenyo nga takuron ug dawaton ang mga individual nga anaa sa autism spectrum. Sumala pa ni Judy Dayaday ang labaw sa CSWDO ang walay hunahuna nga paggamit sa pulong nga autistic isip binuang ug insulto, nagpadayon sa stigma ug nagapakabus sa dignidad sa mga individual nga adunay autism. They really need respect. So kita baya nakalimutan nga himuon nato ng kantsaw, no, ang ato sa atong mga kauban, sa ato ang mga friends ang kanang word na autistic, and kana gina-promote nato na the kauban sa Davao sa Autism Philippines, Autism Society Philippines, giubanan gyud nato sila sa usa ka pledge ba nga kita natanan matag Pilipino, matag Dabawenyo, dili na nato na siya gamitong kutsa or katawanan because they are children with special needs and they need to be respected. Gipasiug da usab sa ASP nga ang autism dili kataw-anan o insulto ug ang mga individual nga adunay autism adunay katungod nga mabuhi nga may dignidad ug respeto. Having autism is not a joke or an insult. Having autism is not equivalent to being unintelligent or indifferent. Having autism is not equivalent to being violent or having explosive behavior. People with autism deserve the right to exist with dignity. Sa datos sa Persons with Disability Affairs Office kung PDAW, anaa sa 1,870 ka mga individual nga adunay autism spectrum disorder nga narehistro sa Dakbayan, Oktubre 20 tuig. Subay sa maong aktibidad, aduna sab ipahigayon nga showcase of talent ang Davao City Special Needs Intervention Center for Children kun DISNEC karong Enero 30 nga ipahigayon sa People's Park. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Gisugdan na sa Davao City Health Office ang Supplemental Immunization Campaign Drive Activity batok measles rubella disease sa syudad. Diin sa unang adlaw ni ini anaa sa kapin 200 ka mga bata ang nabakunahan sa syudad. Alang sa dugang detalye ni ini ato Siron pinaagi sa report ni Simon Abersolo. Anaa sa kapin 200 ka mga bata nga nag-edad 1 hangtod 59 ka bulan ang ipagkunahan sa syudad ato sa nagapanayong kampanya ni ini batok ang measles rubella disease pinaagi sa inisyatibo sa Davao City Health Office nubanan sa suporta sa Department of Health. Gidasig sa mga health officials ang mga ginikanan nga dad-on ng ilang mga anak sa mga nagkalain-laing vaccination post sa tibuok Dakbayan aron mapanalipdan sila batok tibdas o rubella, mga sakit nga mahimong musangpot sa seryosong komplikasyon kung dili mapugngan sa hustong bakuna. Sumala kang Davao City Health Officer in Charge Dr. Tomas Miguel Ababon, importante ang partisipasyon sa komunidad aron malikayan ang pagbalik sa tibdas nga delikado ilabi na sa gagmay nga mga bata. Ang matag bata nga pabakunahan moagi una sa rehistrasyon ug medical screening aron masiguro ang ilang kahimtang sa panglawas sa dili pa ihatag ang bakuna. Gipahinumduman sab niini ang publiko sa preventive measures aron malikay sa maong sakit. Cover mouth when coughing. Stay at home kung sick, no, kung may fever. And if you must go out, wear mask, well-fitting mask. So, pareha lang. Wash hands every now and then. Don't touch your face, especially if you're not sure that your hands is clean.
Yatagan usab og vitamin A ang mga bata edad 6 ka bulan hangtod 59 ka bulan isip dugang nga proteksyon sa ilang lawas ug usa ka nakapahimulos ti ana. Ang anak ni Lani Bitcong nga taga Barangay Ubalde nga walay pagduha-duha sa pagbabakuna ni ini sa iyang anak tungod kay usa sab siyang anak sa biktima sa maong sakit kaniadto. Busa dayon kini niadto sa maong aktibidad. Na najoy protection akong anak sa measles. Atong 2012 akong ikaduhang anak na German measles jud siya. Na-admit yun sa San Pedro Hospital for 4 days. Ang ako lang na-learn is wala siya tambal, sir. Paracetamol lang jud for fever. And the rest wala na. Ang experience ato is dili jud lalim ma-measles kay gitira man yang bones. Thank you so much sa ingani na programa. Dagahan yung bata na protektado. Alang sa masayon nga akses sa mga ginikanan, adunay vaccination site sa mga naglain-laing mall sa syudad. Ang Abriza Mall ug SM Ecolana nagahatag og bakuna matag weekend sugod alas 10 sa buntag. Samtang adlaw-adlaw sab sa NCCC Buhangin ug SM Lanang sugod alas 10 sa buntag. Mas gipaligon pa karon sa lokal nga panggamahanan ng ilang panawagan sa mga ginikanan ug komunidad nga magtinabangay sa pagpanalipod sa mga bata batong tigdas. Pinaagi sa libre nga citywide supplemental immunization activity nga mulungtad hangtod Pebrero 13 ng mga nagkadiang district health offices sa syudad. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Dabawenyo sa milabayng tuig pipila ka mga barangay ang gibisita sa lokal nga panggamhanan aron maghatod og serbisyo sa katawhan kini pinaagi sa Barangay Serbisyo Caravan. Busa karong buntaga atong makauban ang engkargado sa maong serbisyo caravan alang sa ilang padayon ng programa ug inisyatibo. Madayaw og maayong buntag Sir Jimboy Panal. Buntag. So, kumusta ka naman, sir? Okay lang. Happy New Year sa kanilang lahat, no? Sir, unang pangutanan, no? Kumusta ba ang dagan sa inyong serbisyo sa milabayng tuig? Una sa tanan, no, daganting salamat sa ato ang Madaya Davao sa panahon nga inyong gihatag aron sa paghatag o impormasyon kabahin sa ato ang mga nahitabo nga karaban sa miaging tuig 2025. So, alang sa kasayuran sa tanan, no, nagmalampuson ang ato ang karaban sa milabayng tuig uban sa tabang sa ato ang Ginoo ug sa kanunayon nga suporta paghiusa sa ato ang mga Dabawenyo. Sir, so base sa imuhang gipang-ingon, no, na malampuson ang Barangay Caravan back in 2025. So aduna ba mo'y data kung pipila ka mga barangay o pipila ka mga Dabawenyo ang natagaan og serbisyo? Yes, ang ato ang karaban nakapahigayon kita og 192 ka karaban. So sa tanan nga congressional districts dinhi sa ato ang Dakbayan ug nakaserbisyo kita og katibukan nga 61,100 plus ka mga kliyente nga naserbisyohan sa ato ang karavan. So ubay-ubay pod, no, 192 ka caravan. So kaning 192 or more than 100, no, almost 200 caravans, sir. Unsan ang serbisyo nga kasagaran gina-avail sa katawhan? Base sa ato ang data, no, ang kasagaran nga gina-avail nga offices o mga services mo ni ang mga musunod. Una, ang ato ang City Agri, naa sila 19,000 plus ka mga kliyente nga naserbisyuhan bahin sa ilahang pag-distribute sa mga vegetable seeds o pag-distribute po sa mga flyers. Sunod, ang City Civil Registrar's Office na mikabad sa 4,400 ka mga kliyente ang avail sa services, no, uban diha ang katong mga birth certificate requirements o uban pang mga serbisyo nga ilahang gipahigayon. Sunod, ang ato ang City Environment and Natural Resources o SENRO na mikabat sa 15 mills ka mga kliyente ang ilahang mga nahatagan o katong ginatawag nato nga tree planting, forest seedling, beautification, ornamental plants, tree cutting permit o uban pa nga services nga ilahang gina-offer. O musunod ang City Health Office nato nga mikabat mao gini ang pinakadaghan 20,000 plus ka mga clients ang
na serbisyohan pinaagi sa dental services, general check-up, dengue orientation o pagpanghatag sa libreng tambal o vitamina o guban pang services. Sunod na to ang national agencies nga sa COMELEC, no, mikabat sa 1,400 plus ka mga clients ang naka-avail sa ilahang services pinaagi sa reactivation, change of status, correction of entry, transfer o guban pa. Sunod ang Land Transportation Office na to, mikabat sa 1,300 plus or almost 1,400 ka mga clients ang ilahang na-cater pinaagi sa ilahang mga LTO transactions o licensing ng mga services. Sunod na to ang PhilHealth, mga mikabat sa 1,900 plus ka mga clients pinaagi sa pag-update sa ilahang records sa mga members, pagrehistro sa mga bagong member, ID and MDR request. Sunod na to ang Philippine Statistics Authority or PSA nga mikabat sa 4,300 ka mga clients ang ilahang mga naserbisyohan sa milabay nga tuig 2025. Diha na ang katong mga birth certificate nga request, marriage o death, uban po dinhi ma'am ang katong ilahang national ID nga registration. Sunod og last nato ang SSS na mikabat sa 2,800 ka mga clients ang nagduol sa ilaha sa pagpangutana sa ilahang mga services o pag-update sa ilahang mga membership records. So daghan gyud kaayo no ang mga Dabawenyos na naka-avail og na serbisyohan ani na proyekto o programa. So base sa imuhang mga naingon sir na mga gi-avail no sa ato ang mga fellow Dabawenyos, naabay kalahian or unsa man ang kalahian sa Barangay Caravan this year or last year, naabay nadungag or naabay mabawasan ba? Okay, ipadayon gihapon nato ang ako nga karong tuiga no ang paglakip sa first district nga mga barangay sa atong schedule sa Caravan. Apan ang atong schedule dili pod tanan nga matunong sa ilahang celebration sa araw ng barangay. Tungod niya na kay naatay mga schedule sa second o third district nga pareha og schedule sa first. So nag-schedule ta sa ilaha nga different days. So aside sa magpadayon ang mga activities no or programs or projects aning Barangay Caravan, nabantay mga bagong sir partnered agencies nga midungag o di ba mga dugang empleyado na mo cater ani. Okay, ipadayon gihapon nato ang ato ang mga local offices, agencies nato uban sa mga pipila ka mga national agencies. Ang ato ang idungag lang dinia is ang PDAO or Persons with Disability Affairs Office alang sa ilahang pag-issue sa ilahang PWD ID o uban pang mga services sa ilahang opisina. So since man tanon nakahisgot ka sa schedule no about sa kanina proyekto. So kanus aman magsugod ang Barangay Caravan this 2026 sir? This year ma'am, magsugod ang ato ang Caravan karong umaabot nga February 10, 2026 sa Barangay Bantul, Marilog District. Uban sa ilahang celebration sa ilahang araw. So hapit na no, next month na pila na lang kaadlaw mag-start na biay ang atong Barangay Caravan. So abang-abang lang no mga Dabawenyos maabot ni na proyekto or programa sa inyong mga barangay karong tuiga. So any expectation lang nato sir no og base na lang pod sa mga data ninyo sa milabayng tuig. Pila ba atong target nga matagaan og serbisyo karong tuiga? Ang atong target karon nga tuig 182 ka caravan ang atong conduct. So hopefully nga based sa data last year ug this year madungagan pa gid ang ato ang mga expected nga beneficiary sa ato ang caravan. For sure no nagalook forward yutong 182 na maka-avail sa atong caravan. So lastly sir, na ba kay mga mensahe sa ato ang publiko ug panawagan sa katawhan? Yes. Mga pinalangga namong Dabawenyo, malampuson natong nahuman ang Caravan last year 2025 nga diin kapin 61,000 ka mga beneficiaries ang ato ang naservisyohan sa nagkalain-laing services sa ato ang local o national government offices and agencies. Karong tuiga no mas palapdan pa nato ang atong programa og dili lang dinhi sa ato ang sentro
mga sentro nga mga barangay sa atong syudad sa Davao, kundi apil usab padayon gihapon ang atoong mga lagyo nga mga dapit. Ginaauhag namo ang tanang mga Davaoenyo nga sa pagsalmot sa maong programa o pag-avail sa mga services dili lang po, alang sa mga pinaagi sa check-up, sa panglawas o sa legal nga mga tabang nato no og uban pang mga services og aduna usab kitay mga gipang prepare nga mga prices padula alang kaninyong tanan mga Davaoenyo. So kini tanan nga kalampusan bunga sa atong panaghiusa o magtinabangay kita para sa mas mapuslanon nga serbisyo sa atong gobyerno alang sa matag pamilya ang Davaoenyo. Magkita-kita kita sa inyuhang mga barangay. Daghang salamat no og maayong adlaw kanatong tanan. Daghan kaayong salamat Sir Jimboy Panal, ang team leader sa City Mayor's Office Barangay Affairs Division. Davaoenyos, mubalik pa ang Madayaw Davao. Mag 5S kontra dengue. Kung walay lamok, walay dengue. Search and destroy breeding sites. Susihon, pangitaon o gubo ng mga posibleng kapuyan sa lamok, sama sa botelya, ligid, paso, lata, basurahan, drums o guban pang mga butang nga mapunduhan og tubig. Seek early consultation. Sayo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay ginabati nga sintomas sama sa kalintura sulod sa tulo ka adlaw, rashes o sakit sa ulo. Secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent o moskitero o mosquito net o sa pagsuot og long sleeves. Support indoor and outdoor spraying in high-risk areas only. Atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging o spraying kung ang isa ka lugar kay adunay taas nga kaso aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Sustain hydration. Kanunayon ang pag-inom og oral rehydrating salts o tubig kung kita na ay ginabati nga simptomas sa sakit nga dengue. Aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko sa lokal nga panggamanan ngadto sa katawhan, gimugna ang Davao City Contact Center. Pinaagi sa Davao City Contact Center kon DCCC, mas paspas nga makakaordina ang mga Davaoenyo sa ilang mga concern ug uban pang mga pangutana bahin sa Davao City LGU sulod sa 24 oras. Alang sa mga bot magpadangat sa ilang concern, pwedeng mutawag sa DCCC sa telephone number nga 082-235-9999. Aduna sab kini 8 ka mga mobile numbers nga naka-flash sa inyong screen nga mamahimo ninyong tawagan. Mas gipakusgan sa City Government of Davao ang tabang program o trabaho alalay sa bata ug negosyo sa ginikanan nga mapanalipdan ang mga kabatan-unan samtang mahatagan og lig-on nga panginabuhian ang ilang mga ginikanan. Ang dugang nga detalye atong sayron pinaagi sa report ni Lawrence Igloria. Gatosan ka mga ginikanan sa Children at Risk kon CAR, Children in Conflict with the Law kon CICL, Children and Street Situation kon CISS, ug mga batang nalambigit sa child labor ang nakadawat og cash assistance gikan sa lokal nga panggamhanan sa Davao, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Isip usa sa mga lakang sa programang trabaho, alalay sa bata ug negosyo sa ginikanan o ang tabang program. Tumong sa maong programa nga matutukan ang pag-atubang sa mga kalisod sa panginabuhian nga maoy kasagarang hinungdan nganong ang mga bata mapadulong sa delikadong kahimtang sama sa pagpuyo sa kalsada ug child labor. Kinitong ato ang gidisenyo na programa nga hinaot makatabang didto no kay base sa konsultasyon nato sa mga bata ang ilahang mulo o ilahang gipasibaw is ang economic jud nga panginahanglan diya sa balay no diya sa pamilya sa ilahang pag-eskwela no ug ang katong kahimtang nila diya sa ilahang pagpanginabuhi. So
Ang ato ang nakita dayon nga pwedeng mahimong tubag niini nga programa is katong motubag sa ilang economic livelihood kay mao pud ilang sugyot nga na kung walay trabaho unta mahatagan o kapital pang negosyo ilahang ginikanan. Laki pusab sa tabang program ang Cash for Work alang sa 25 ka ginikanan sa CAR ug CICL nga naghatag kanila og dili moubos sa 10 ka adlaw nga pagpanarbaho sa ilang komunidad. Samtang 48 ka ginikanan sa CISS ug child laborers ang nakadawat og livelihood assistance. Usa si Mitzi Balye, residente sa Barangay 4A, nga benepisyaryo sa Cash for Work program. Nagpasalamat ko sa taga CSWDO ngay naa sila'y programa para sa Cash for Work sa katong mga walay trabaho. Kay dako na jud kay ining tabang para sa amo nga walay mga trabaho. Thank you kaayo si SWDO ug sa city government sa imuhang programa ug sa amo ang barangay captain ug sa amo ang si Ma'am May sa amo ang social work sa barangay 4A. Daghan kayong salamat, Ma'am May. Padayon ang CSWDO sa paghatag og mga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga Dabawenyo aron maminusan ang risgo sa child labor, out of school youth ug children in street situations. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Gloria. Ubay-ubay ka mga report ang narasalba sa Davao City Reports karong semanaha. Busa atong balikan kung unsang mga lakang sa lokal nga panggamhanan aron maaksyonan kini. Sama na lang sa report kabahin sa pagpanigarilyo sa pampublikong lugar nga nakalapas sa Anti-Smoking Ordinance No. 0472-24 Series of 2024 sa Toril Public Market Area ug Toril Park, Davao City. Maaptikon kining giaksyonan pinaagi sa Vices Regulation Unit kon VRU kung asa aduna kini mga personahe nga dispatch isip mga mag-monitor sa maong lugar. Miresulta kini og paghatag og citation ticket sa siyam ka individual. Aduna sab report kabahin sa illegal nga pagpark sa mga sakyanan sa Inigo Street, Obero, Davao City. Diin miresulta kini sa pagpa-issue sa 16 ka individual og citation ticket alang sa paglagpas sa illegal parking kini pinaagi sa inisyatibo sa City Transport Traffic Management Office. Subay niini giaksyonan sab sa City TMO ang report kalabot sa illegal nga pagpark sa mga sakyanan sa Mudyang Road, Davao City. Atol sa pagpahigayon sa operasyon, siyam ka individual ang nakadawat og citation ticket alang sa paglapas sa nagkalain-laing violation sama na lang sa obstruction, ang wala pagsulop og helmet ug ang pagdrive bisag walay lisensya. Giaksyonan sab sa anti-jaywalking unit ilawom sa City TMO kini kabahin sa mga individual nga naga-jaywalking sa UM Matina, Davao City. Diin may resulta kini sa pagpanghatag og 37 ka citation ticket sa nagkalain-laing individual. Barado nga kanal sab sa Arteaga Street, Barangay 35-D, Davao City ang giaksyonan sa Ancillary Services Unit kon ASU. Diin nagmalampuson ang ilang pagpalimpyo sa baradong kanal. Aduna ba mo'y concern o gusto i-report, palihog ipaagi kini sa tawag, text o email nga mamahimo ni inyong makita sa screen aron kini maipaabot sa hustong buhatan. Madayaw, Madayaw, Davao! Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings.
pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Nagmalampuson ang duha ka adlaw nga DCMYS Next Gen Muslim Innovator Summit 2026 sa Davao City Muslim Youth Sector nga gipahigayon sa 3rd floor Agdao Farmers Market. Ang youth-led summit adunay tema nga empowering ideas, preserving heritage, building the future. Di nagtigom sa mga kabatan-unang Muslim leaders, innovators, entrepreneurs ug mga stakeholders. Nanguna sa maong kalihukan si Davao City Muslim Affairs Chairman ug Deputy Mayor Gabriel Nacan, kauban si Representative City Aisha Cariga Pumbaya ug mga representante gikan sa lokal nga panggamhanan. Ingon man mga partisipante gikan sa Malaysia, Vietnam, Indonesia, Singapore, NCR, BARM, Mati ug Davao Oriental. This is the avenue for you. We have speakers lined up that you can listen and learn to do your business, to learn from governmental agencies that can help you boost your business or start up your business. So we hope to see more of them tomorrow, and we also hope that they can learn and apply this to their own business and make Davao City the next halal hub in the Philippines. Sa maong aktibidad, nagpadalasab sa iyang mensahe si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, pinaagi kang SK Federation President Councilor Christine Abdul Mercado. As one united Davaoenyo community, we are optimistic that this crucial endeavor serve as an opportune time for everyone here to exchange ideas, create meaningful conversations for both creative and innovative solutions, and cultivate stronger linkage among young innovators who are committed to service and positive change. Ang kalihukan naglangkob sa preliminary session, panel discussion, exhibit ug pitching competition nga nagpunting sa faith-centered innovation ug entrepreneurship aron mapromotar ang halal industry dinhi sa Dakbayan. Gipasigar busab ang mga klase-klase nga mga produkto sama sa halal skincare, makeup, chili sauce, kape, hijabs, abaya ug uban pang mga local products gikan dinhi sa Dakbayan. Nice, and then I appreciate that the people come old, younger together and sitting down. They explain about the community Muslim here and food halal especially. Aduna sab mga speakers gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Davao City Islamic Chamber of Commerce ug Islamic Banking. Otpot Maranyon, Madayaw, Davao. Formal na nga gipasakahan og kaso sa Davao City Police Office pinaagi sa mga personahe sa Sasa Police Station batok sa usa ka 26 anyos nga individual tungod sa paglapas sa ordinansa sa syudad nga nagdili sa paggamit sa firecrackers sa Davao City. Kini human mikatag sa social media ang usa ka viral nga video nga nagpakita kaniya og usa ka menor de edad nga nagamit og pabuto sa bisperas sa bag-ong tuig. Ang maong menor de edad nga nalambigit sa insidente magulat pa sa pag-assess og discernment sa City Social Welfare and Development Office. Yes, ma'am. No. So we are the case have been already filed. So ang respondent nato is magpaabot na lang sa arraignment, sa iyang schedule sa arraignment. So it's up to the court to decide, ma'am, if whether for fine ba or for imprisonment or both. Samtang laing 5 usab ka mga individual ang napasakahan og kaso tungod sa susamang paglapas sa maong ordinansa. Hugot nga ginapatuman sa Davao City ang City Ordinance number 062-02 nga nagdili sa paghimo, pagbaligya, pag-apod-apod, pagpanag-iya ug paggamit sa firecrackers ug pyrotechnic devices, lakip na mga improvised firecracker sama sa lantaka ug boga. Long standing naman ning ato ang City Ordinance, so it's been in the city na since 2002. So it's time naman po siguro, ma'am, no, na this a warning for all the residents of the Davao City
na during celebration, not only in celebration of New Year, ma'am, no, na natay firecrackers ban. Padayon nga nagpahinumdom ang City Government of Davao sa mga Davaoenyo nga tumanon ang mga ordinansa sa syudad ug makigtambayayong sa pagmintinar sa kalina ug kahapsay sa Davao City. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Mga Davaoenyos, gibisita na pod pag-usab sa Madayaw Davao Team ang usa sa nagpadayong programa og serbisyo karon sa lokal nga panggamhanan, ang Bahay Pag-asa. Aron personal na matun-an ang pagbuhat og Dreamcatcher na usa sa mga livelihood programs niini sa mga kabataan. Aniya ang istorya. Mga Davaoenyos, kahinumdum ba mo nga sa tuig 2010, adunay patok ng ginakalingawan sa mga tao. Di nahimo kini nga popular sab nga dekorasyon sa balay, kwarto ug sakyanan, ilabi na sa mga kabatan-unan nga nahilig sa aesthetic ug bohemian style. Kini ang Dreamcatcher. Sa paglabay sa panahon, misulod usab kini sa mga livelihood ug therapy program sa mga nagkalain-laing institusyon ug komunidad tungod kay sayon kini himuon barato ang materyales ug epektibo sa pagpalambo sa pasensya, konsentrasyon ug creativity ug usa na ni ana ang Bahay Pag-asa. Karong adlaw, atong sayron ang istorya sa mga kabataan nga anaa karon sa maong pasilidad ug sa ilang kakugi ingon man interes sa pagbuhat niini. So during Tuesday, kana ang time nila nga pagbuhat with session, no? Nay nakadaiya nga session ug kaning mga bata 1 PM to 3 PM kaning mga bata. Then after that so on and so forth, magpadayon ang pagbuhat nila silang Dreamcatchers ug naa lang gitay usa ka venue, no? Kung asa sila magbuhat sila ang Dreamcatchers po. Ubos sa Republic Act 9344 kung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang Bahay Pag-asa nagahatag og espesyal nga pagatiman ug rehabilitasyon sa mga kabataan biktima sa illegal nga droga ug uban pa. So far, dako jud tabang ang livelihood Dreamcatchers di lang kay sa financial nga aspeto, also sa ilaha yung personality, no? Nga kaingon ta nga dili basta-basta ang pagbuhat yung Dreamcatchers, kinahanglan jud siya og pasyensya, kinahanglan jud siya og focus. So muna karon ang na-inculcate nila sa ilog na-adapt sa ilang kaugalingon nga dapat taasan gyud ato ang pasensya. No, kay kung taasan nato atong pasensya dili magid ta nga makabuhat dayon ug makabuhat tayo og salaod kay taas kay ta og pasensya, dili din ta makaistorya og dili maayo kung taas kay ta pasensya. So dako kay tabang ang Dreamcatchers. Ang pagbugna niini nahimong usa ka pamaagi sa therapy, ang hinay og balik-balik nga proseso sa paghabi, nagapakalma sa hunahuna ug nagatukod og focus ug pasensya sa mga kabataan. So karon mga Davaoenyos, no, nakakita diri karon sa Bahay Pag-asa ug karong mga takna oras sa tudluan ta sa usa sa mga nagabuhat diri sa Bahay Pag-asa ug Dreamcatcher. So kag ganina aduna na yung mga house parents nga naga-support sa ilahaw karon. Gusto po na ko mo try og makabalo ko unsa ni pagbuhat. So makauban na ni sila karon sa ato silang pangutadon sa ilahang mga proseso sa pagbuhat sa maong Dreamcatchers. Sige kuya, for sure dili gyud lalim no ang pagbuhat ng Dreamcatcher. Papaunsa ni mo na discover na kabalo day ka magbuhat ng Dreamcatcher? Tuntuon na po sa mga kaubanan na po. Hindi pa ko kabalo, ginagtatanawaran ako antod sa nakabalo jud. Paunsa na start imong interest kuya na pagbuhat ni mong Dreamcatcher o sa baka ka nang nagtanaw baka videos sa internet or nanalagtudlo sa inyo ha na sa pagbuhat? Natudloan ro mi sa mga presidente diri dati. Sa karon kami na po. Before. Karon daghan na kay mong nabuhat no. Unsa ba ka na out of imaginations lang ba ni or naba mo yung ginatanaw ng mga pictures and then pag kanang bet na ko ni na picture so sundungon ako ni sa dili ginakuan na mo kanang imagination ana. Buat ra po na mo antod sa nakakuan jud. Buot jud na mo nga kani porma. Karon since naamadud mo diri sa ako ang kiliran, so pwede ba ko niyo tudloan sa saan pagbuhatan ni? So unsa ang mga kailangan i-prepare? So una ta sa mga gamit ng sa kailangan i-prepare. Pero makabalo po datong mga viewers karon. Ang kailangan nato pa niya kay Monaco. Ni mo ni ang Monaco. Oh. Red.
So, makita lang sila sa mga markets, mga Davaoenos, no, kaning ginatawag nila nga Monaco. And then, sunod ko yun, sama na itong mga kailangan pa. Aside sa Monaco, Magkuhan ka, presan eh. Yung papel, diri na mo ikuhan, pila ka dupa. Oo. Balyan eh. Pila ka meters. Pila ka meter ba kani? Kuhan siya, butan tog 5. Magdupa ka og 5 ka kuhan. 5 na. 5 meters sa isa. Magdiya pag kalima na, kanang diri. Okay. So, 5 na po kay nga ni. Sige. Diri, rag. Kuto ni mo ba para mo na po siya ay musunod ng color. Na para saan eh. Ini gisumper po na ko ni. Da mo na po yung musunod ng color. Kung saan na po yung ginana ko color, isumpay na po na ko diri. Doon sa mga puno na siya. Mabuot na ni siya star. Ano siya kinalabasan niya? So, yung ano na siya ang finished output after niya mabuhat. So, again, ikarin pa na ito. Kailangan na dyan nato ng tractor man siguro ng pagbuhat. No? Ay, how about this, kuya? Saan ni? Karing circle sa gawas? Screen sa kwan, electric pan. Ay, screen sa electric fan. So, pwede na yun sa katong... Pasig na may mga guba na mga electric fan dara, no? So, pwede na kanin yung nagamiton, no? Be resourceful lang yun. Kaya isa na sa mga gagamitan sa pagbuhat ng Dreamcatcher ang kanang electric fan na walay gamit ang naguba na. So, bali mo na ang ginabuhat ng base sa atong Dreamcatcher. So, magdepende na nasa kadako sa circle. No? Kapag ka ni mga gagmay, kuya, saan man ni mga... Kwan, PVC po na siya. PVC po na. Size 2. Size 2. So, kailangan dito kung ako imong buhaton katong mga electric fan dyan imong gamiton para mga base. So, unsa man ang first buhaton yun kung nana kay, for example, nana kay base, no? Nana kay nga nilingid. Nana kay lingid, balutod. And then, paano ni mo kaning puste? Ginatawag nung kaning sukaton ba pila pa man na sa kadako. Ani diri siya diri. Kung sa forma ang puste, ano ba? Kailangan mo siya sa forma niya. May kuan gunikod purong forma kanila like mga kuan ko sa isa na ano mo diri na isukat na niya kasi sukaton nimo sa kapot. Ang uban kailangan dagong. Ay pwede po magamit og dagong. May nga ni. Okay. Ang paggamit na mas ang meaning naman sa dagong kanang kuan nang bakal gud sa mas good. Wala ginakuha. Yes kana. Nya ituyok lang namo para kuan para mahimong dagong ba. Na tung toy bakal na nya isulod ang muna ko para kitsa na ba tusok-tusok. Bawal ang gumianin dagong Dire, bawal. So, kato lang ginabuhat. Kato na lang, instead of dagong, kato ang ginabuhat. Kato na And ang fulfilling part ni mga Davaoenos kaya pwede magunis sa paliton ninyo. So, kung ato na mo'y kanang interest sa mga Dreamcatchers, pwede na kaayaw dun mo reach out sa Bahay Pag-asa aron paliton ng ilang mga produkto. Kabalo ba mo nga ang nahimong Dreamcatcher ginabaligya sa mga bisita o sa naglain-laing kalihukan sa sentro? Ang maong kita, ginabantayan sa mga social workers aron masiguro nga ang mga kabataan adunay matigom nga kapital alang sa ilang pagbalik sa komunidad. Diin, sa milabayng tuig, mukabat sa kapina 90,000 ang ilang nakuha nga sales usa kini ka pamatuod nga ang programa. Dili lang usa ka rehabilitasyon kundi usa sab kini ka tinuod nga oportunidad sa panginabuhian. So to all the Davaoenos out there nga hilig, no, og hilig sa ato ang Dreamcatchers, sabi atong mga kabatanunan, kani atong mga kalalakihan, no, nga hilig kayo og Dreamcatchers, don't hesitate to visit, no, Children's Village of Davao City Bahay Pag-asa through the center manager alang sa palit, no, sa nakadaiya nga mga Dreamcatchers sa atong mga kabatanunan, mga residente diri sa sulod sa center. And of course, kita-kita tapuhon, no, sa nakadaiya nga mga activities sa ato ang Davao City Youth Development Office ug sa atong Pag-asa Youth Association of the Philippines alang sa pag-display sa mga artwork Dreamcatchers sa atong mga kabatanunan sa Children's Village of Davao City Bahay Pag-asa. Pinaagi sa padayong suporta sa lokal ng panggamhanan sa siyudad sa Davao, ang Bahay Pag-asa magpadayon sa pagtukod og luwas nga pasilidad alang sa mga kabataan. Hangtod sunod episode mga Davaoenos, kini si Simon Abarsolo, Madayao, Davao. Kadto ang naglangkob sa Madayao, Davao karong adlaw at ang ikanunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayao, Davao. Be updated sa tanang mga mahinungdangong impormasyon gikan sa City Government of Davao.
I-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Davaoeños, ayaw kalimti mosunod kita sa tanang balaod ug pulisa sa atong panggamhanan. Timan ikanunay basta Davaoeño, disiplinado. Kini si Diwa ng Davao 2025, Dana Gabriel Tauto, Madayaw, Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palambuon. sa kauswagan walay Davaoeño nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw